Mga kababayan, kumusta po kayo? Ako po si The Wonder sa Philippines at ngayon po ay meron na naman tayong pag-uusapan. Nagpahinga lang po tayo ng ilang araw dahil po inabot po tayo ng karamdaman nung National Rally for Peace. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil tagumpay ang ginanap na pagtitipon at kaisahan ng Iglesia ni Cristo sa kabila po ng mga pagbabatikos at panggigipit ng mga galit sa pamamahala at Iglesia ni Cristo ay nagtagumpay pa rin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kababayan, inaatake po ang namamahala ng Iglesia ni Cristo at inaatake po ang buong Iglesia ni Cristo. Sino ba itong umaatake na ito mga kababayan? Viral na po siya sa social media dahil po sa kanyang mga sinabi dito. Itong paninirang ito mga kababayan, tignan po natin, bakit ba ganito na lang yung galit niya po sa namamahala ng Iglesia ni Cristo. Na ang sabi po niya dito, hindi daw kasama yung mga miyembro. Ang tinutukoy lang daw po niya ay yung leader ng Iglesia ni Cristo. So, panoorin na natin mga kababayan. Matanda na po ito. Ang pangalan niya po, si Aling Marie. At yung mga ebidensya niya ay galing po ito sa social media na kung ano-ano na meron daw utang na loob ang Iglesia ni Cristo sa politiko. Tignan po natin, panoorin po natin mga kababayan at mag-react po tayo. Bakit ganito na lang ang inis niya at galit niya po sa Iglesia ni Cristo? Ito po siya mga kababayan. Ang pangalan niya po, si Aling Marie. Sumikat na rin ito sa mga media sa mga salita niya na talagang kung hindi ka po re-research po, mapapaniwala ka rin ng vlogger na ito na hindi pa sikat, laos na ito. So tignan po natin, pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. Ito po siya mga kababayan, panoorin po natin magre-react po tayo. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Ito na naman po si Aling Marie. At banatan po natin tong si Manalo. No? Una, Ayan, bungad pa lang mga kababayan, banatan natin si Manalo. Isipin nyo mga kababayan itong ginagawa ng vlogger na ito. Gustong sumikat mga kapatid, mga kapatiran, at mga mahal kong kababayan. Tignan nyo po ang sinabi ng vlogger na matandang ito. Banatan natin si Manalo. Ito ang sinasabi niya. Tuloy-tuloy pa tayo. Tignan natin kung ano yung mga sinasabi nito na pagka hindi ka matibay mapapaniwala ka ng matandang ito Ulitin natin para dire-diretso. hello mga kapatid, magandang hapon po. Ito na naman po si Aling Marie. At banatan po natin tong si Manalo. No? Una, sa mga member po ng INC, pasensya na po kayo, hindi kayo kasali dito sapagkat kayo ay mga biktima lang. At kung sino magtatanggol sa inyong sekta ay okay lang po yan. Ano? Hindi ko po maialis sa inyo yan sapagkat ang naging sekta ni Manalo ay tila parang kay Kibuloy. No? Maraming nabiktima, maraming napaniwala at maraming narakitan na ang ginagamit ay ang mga member nito na hindi namamalayan ng mga member kung anong ginagawa ng kanilang pastor. Okay. Ito po meron po tayong narinig na dahilan kung bakit itong si Manalo ay hindi hiwalay kay Duterte ay sapagkat ito po pala ay
pinayagan o may deal sila ni Digongyo, no? Na makakuha ng higit 8 bilyong piso. Aha. Oh, mga kababayan, dinamay pa niya si Pangulong Duterte na parang pinapalabas niya may utang na loob ang Iglesia ni Cristo at namamahala sa isang politiko na si Tatay Digong. Tignan pa natin mga kababayan na kung ano pa yung mga sinasabi nito. Bilang Executive Minister Eduardo V. Manalo ng nasabing loan agreement na di pa nababayaran hanggang ngayon, no? At yan po ay sa Asia United Bank, sa AUB. Na-approve po ni Digongyo ito, no? Na 6 na beses nag-loan na mayroong agreement. So, ibig sabihin po, nakatali o nakakumit itong si Manalo sa mga Duterte kung kaya't yung gagawin nila na yan na mga rally-rally ay hindi para sa kapayapaan, hindi para kay Marcos, hindi para mawala ang mga kawatan na katulad ni Sara Duterte na nilustay ng 7 araw, hindi po 11 araw, 7 araw niya nilustay ang 125 milyong nanggaling. O mga kababayan, narinig nyo ba ang mga sinabi ni Aling Marie? Na parang kinasangkapan daw po ng pamamahala si Tatay Digong para daw po makautang sa isang bangko ng halos 8 bilyong piso. Kaya daw itong ginanap na National Rally for Peace ay hindi daw po ito para talaga sa kapayapaan. Tignan nyo po ang tabil ng bibig nito. Mga mahal kong mga kapatid at kapatiran. Hindi sana ako magre-react mga kababayan gustong sumikat kasi mga kababayan di pa sikatin natin. Magre-react lang naman po tayo sa mga sinasabi niya para po malaman ng mga kababayan natin ang mga pinapalabas ni Aling Marie na kinuha lang din sa social media na walang malakas na batayan o yung proof na sinasabi para magbigay ng mga malisyosong mga information para po siraan ang Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po, dinidikit po niya sa mga Duterte, mga kababayan. Parang parang may utang na loob daw ang Iglesia ni Cristo at namamahala para daw maisalba daw si Sara Duterte. Kaya nagrally daw para daw sa mga Duterte ito. Ito yung gusto niyong palabasin mga kababayan Panoorin pa natin kung ano po yung mga sinasabi ng lolang ito na gustong sumikat, palaos na. O Aling Marie, sige tuloy lang natin. Magre-react lang naman po kami sa'yo. Kung ano yung mga bibitawan mo, magre-react din kami. Kasi sinasabi mo, hindi daw kasama ang mga miyembro. Yung leader yung kanyang inaatake So, ibig sabihin, pag inatake mo yung leader ng Iglesia ni Cristo, hindi magre-react yung mga miyembro? Mga kababayan, tignan nyo po si Aling Marie. Talagang matalas yung kanyang dila. Tignan po natin. Magre-react lang naman po tayo mga kababayan dahil gustong sumikat di pasikatin po natin. Sa dugo at pawis ng mamamayan. Kaya po ito, si Manalo ay nakakumit at ngayon ay nananawagan sa lahat ng lugar na mayroon silang sekta ng kanilang pananampalataya ay dahil dito, nakakumit siya, may deal sila, may utang na loob siya kay Duterte. Kung kaya't wag po kayo palilinlang. Yung mga attend po sa 13 para sa anti-impeachment po yan. Yan po ay para kontrahin ang impeachment kay Sara Duterte. Doon po sa mga member na medyo naging panatiko na, mag-isip-isip po kayo. Dahil O sinasabi niya dito mga kababayan, parang dinidiscourage niya po yung mga
kapatid o mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo na wag na daw pumunta. Mag-isip-isip daw. Parang sinasabi niya na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay walang isip na matino. Mga kababayan, tignan nyo itong tabil ng dila ni Aling Marie na kinasangkapan po ng dyablo para magbigay ng mga malisyosong mga information na ang kanilang mga pinagkuhanan yung mga galit sa Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, may utang na loob daw ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Tignan nyo, mga kababayan. Ituloy pa natin. Bakit ba ganito na lang ang galit ni Aling Marie? Na nung gumising siya sa umaga, Iglesia ni Cristo yung pinagbuntungan niya ng galit niya. Tignan pa natin. Bakit ganito katabil ang bibig ni Aling Marie? Siguro nung naubusan na siya ng ichichismis, wala na siyang makontent, sabihin niya, ay content ko nga ang Iglesia ni Cristo. Hindi pa siya sumisikat. Baka akala niya sisikat siya dito. Tignan po natin mga kababayan, ano ba ang pinanggagalingan ni Aling Marie? Ituloy pa natin. Magre-react lang po tayo sa mga sinasabi ni Aling Marie. Pakikialam ni Manalo sa ating gobyerno, no? Sa politika ay isang maling-mali na hindi siya dapat gumamit ng mga miyembro para lang isabotahe ang magagandang plano at sa mga ikabubuti ng bansa na mga gagawin ng mga Pilipino. Kaya po, itong pananawagang ito ni Manalo, ito po ay hindi makakabuti. Hindi po for peace. Sapagkat alam nyo naman na political threat na ang ginawa ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Yan ay ang pagbabanta na patayin si BBM, si First Lady Lisa, at si Speaker Martin Romualdez. Kaya mga kapatid, huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap na mga mahuhusay na pastor, pero sila ay mga kulto. Pera, 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 pera. 8 bilyon ang inaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng 6 na ulit ni Manalo. At malamang na yan ang kapalit ng rallying ito. Hindi. Mga kababayan, ang sabi niya, itong allegedly inutang daw sa bangko, parang ito na daw yung yung kapalit para mabayaran si Tatay Digong. Mga kababayan, isipin nyo, para daw makabayad ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte, isinagawa itong rally na nationwide. Mga kababayan, saan kaya pinagkukuha ni Aling Marie yung kanyang sinasabi sa kanyang video? Ano ba ang ebidensya mo, Aling Marie? Aling Marie, masasabi ko sa'yo, maglabas ka po ng ebidensya na totoo ang sinasabi mo. Pagka totoo ang sinasabi mo, hiwa-hiwalay na po. Hiwa-hiwalay na po ang mga kapatid. Sinasabi ko sa iyo yan, magbigay ka po ng matibay na ebidensya, lahat ng mga akusasyon mo na totoo ang mga pinapalabas mo na may utang ang Iglesia ni Cristo, ilabas mo. Na anytime pagka napatunayan mo yan, sasanib ako sa iyo kung saang religyon ka. Sasambahin kita, Aling Marie. Kung meron kang mapatunayan na ebidensya, ikaw yung ikaw na yung pinakamagaling na leader sa buong mundo.
Ipangangalandakan ko na ikaw ang bigyan ng parangal na the great leader of all time kung mapatunayan mo ang sinasabi mo na may utang ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte at yung sinasabi mo na utang sa bangko. Di mo alam ang mga sinasabi mo? Pag meron kang na ilatag dyan sa kahit anong hukuman o kahit anong mga papel na magpapatunay na yung mga sinasabi mo ay mapatunayan mo, sasama ako sa'yo. Hiwa-hiwalay na kung totoo. Pero kung wala, Aling Marie, ang masasabi ko lang, ikaw lang din yung mga marites na naniniwala sa mga hearsay, sa mga marites sa social media na may galit sa Iglesia ni Cristo. Aling Marie, wala po kaming sama ng loob sa iyo. Gusto lang din namin ipagtanggol ang aming leader. Aling Marie, kung makita mo, respetado po ang leader namin. Respetado po ng mga kapatid. Ang mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo, mahirap man ang pamumuhay. Pero bat-bat po yan ng aral ng Panginoong Diyos na sinusunod ng mga doktrina. Kaya lang po, ganyan po ang pagsunod ng mga kapatid. Dahil naniniwala po ang kapatiran ng pagsunod sa leader o namamahala ng Iglesia ni Cristo ay isang dakilang gawain ito na talagang one mind, one body. Sa black voting pa lang sinusunod na po ng bawat isa Ang hindi lang susunod yung mga pasaway talaga. At sinasabi mo, may utang ang Iglesia ni Cristo sa bangko. Aling Marie, di mo ba alam? Yung sinasabi mong 8 billion, baka isang pagsamba lang yan ng Iglesia ni Cristo sa mga tulong-tulong na binibigay na abuloy ng kapatiran, na kusang loob, walang sapilitan. Baka yung 8 billion na yan na sinasabi mo, isang pagsamba lang ng Iglesia ni Cristo yan. Ganyan po kayaman ang Iglesia ni Cristo. Bumibili ng mga lupain, bumibili ng mga properties ng iba't ibang mga religion, bumibili ng mga simbahan na hindi na ma-maintain ng ibang religion. Sa South Dakota, sa Amerika, napakalaking lupain ito na binili ng Iglesia ni Cristo. Nagpapatayo po ng mga kapilya kada linggo, 4 hanggang 5, malalaki. Magkanong isang kapilya? Pinakamura po, 100 million. Mga lingap po sa ibang bansa, sa Africa, sa Amerika, hindi lamang po sa iba't ibang panig ng daigdig, mga kababayan, sa mga kalamidad, sa mga tinamaan ng lindol. Balita ko, meron na namang lingap ang pamamahala sa Australia, dun sa wildfire. Yung mayayaman naman ngayon, abangan po natin yung balitang yan kasi meron na po yatang pinaplano ang pamamahala na yung mga naapektuhan po ng sunog sa Australia ay lilingapin po ng pamamahala. Ganyan po kayaman ang Iglesia ni Cristo. Aling Marie, sasabihin ko po sa iyo, wala po kaming galit po sa iyo, Aling Marie. Sinasabi lang po namin ang katotohanan. Kung saan ka man kumuha ng mga ebidensya mo, patunayan mo po yan. Kasama nung gumawa ng video na yan. Yang paninirang yan 50 years ago pa yata yan. Sa panahon pa ni Kairanyo G. Manalo. Yung video na yan. Lumalabas lang naman ang mga bidyong yan pag may mga pagkakaisa na ginagawang Iglesia ni Cristo para i-discourage niya ang mga kapatid na wag na daw sumunod
Aling Marie, uulitin ko po Aling Marie ha, nirerespeto ka po namin. Ginagalang ka po namin dahil may edad ka na. Sana po maging mabuting tao po kayo. Huwag po kayong gagawa-gawa ng kwento na hindi nyo po mapatunayan. Na wala po kayong matibay na ebidensya. Sana po kasihan po kayo ng banal na espiritu, Aling Marie. Sana po huwag na po kayong gagawa-gawa ng mga kwento na hindi nyo mapatunayan. Uulitin ko, Aling Marie. Wala po kaming galit sa iyo. Wala po kaming pagdadamdam. Ang gusto lang po namin, ipagtanggol ang aming namamahala na ang iyong sinasabi ay walang katotohanan, na pawang paninira lamang. Kasi ang mga ito, mga kababayan, ginagamit po ng mga naalis po sa Iglesia ni Cristo na mga pasaway, mga tiniwalag po. Kaya itong mga ito, kagaya ni Aling Marie, kinasangkapan na po siya. Mga kababayan, ano bang sinasabi ni Aling Marie? Hindi siya makabitiw sapagkat siya'y merong bayarin. Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Ito, mga pagpapanggap nila. Ulitin natin. Pera. 8 bilyon ang inaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng 6 na ulit ni Manalo. At malamang na yan ang kapalit ng rallying ito. Hindi siya makabitiw sapagkat siya'y merong bayarin. Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Ito, mga pagpapanggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. Iglesia ni Cristo Yan. ay walang utang kahit nasa ang bangko. Oy, teka, may 1 billion pesos na loan ng INC para sa Philippine Arena kahit sinabi nilang galing daw ito sa abuluyan ng miyembro. Pero ang totoo, umutang sila sa Metrobank at Asia United Bank. Pati 3 to 17 units ng LIG condominium. Sabi ng mga dating leader ng INC, bawal mangutang o magsanla ng ari-arian ng simbahan, kaya maraming miyembro ang hindi makapaniwala o ayaw tanggapin ang isyong ito. Ngayon, ang tanong, kung sabi nila galing lahat sa miyembro, bakit may loans? Ang Philippine Arena ang pinakamalaking indoor arena sa mundo. Pero ang tanong ngayon, sulit ba ang laki nito sa laki ng utang? Bakit in denial? Ano sa tingin nyo? Yan, mga kapatid. Kaya ito po, hindi po tayo magsasalita kung ang mga member din nito ni Manalo ay marunong rumispeto, no? Ang sabi nila, diyan kami galit kapag tinutuligsa nyo ang aming pastor, no? Gusto nyo ba nakuyugin kayo ng lahat ng iglesia? Pagmumurahin kayo at gusto nyo kayo pa ang bayaran at bigyan ng pera? Saan galing yung perang yan? Kayo na mga DDS na makakibuloy, makamanalo. Kayo po ay aking tinatanong, saan ang galing ang perang yan? Hindi ba't yan ay sa kaba ng bayan? Kaya po ngayon, ito pong nangyayari na ito ng mga eleksyon. Wait lang. Ang sinasabi niya, yung pera daw na abuloy ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, i-correct nyo po ako ha, ulitin natin. Kasi parang sinasabi niya, yung pera na daw na parang sa iglesia, i-correct nyo ako ha, yun yung pagkakaintindi ko eh. Parang galing daw sa gobyerno. Check natin. At gusto nyo kayo pa ang bayaran at bigyan ng pera? Saan galing yung perang yan? Kayo na mga DDS na makakibuloy, makamanalo. Kayo po ay aking tinatanong, saan ang galing ang perang yan? Hindi ba't yan ay sa kaba ng bayan? Kaya po ngayon, ito pong nangyayari na ito ng mga eleksyon. Di po ba ang panakot lagi nila sa kanilang mga kalaban ay hawak yan ng iglesia? Tama ba? Na yan ay pairalin sa bansa natin? Habang namamayagpag ang mga hudas na ito ng mga mapagpanggap, mga kulto,
namamayagpag. Sabi niya mga kababayan, kulto daw ang Iglesia ni Cristo. At yung pera daw ay galing sa gobyerno. Hindi alam ni Aling Marie na ito'y pinagsikapan po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang mga abuloy na tinitipon ng pamamahala para po matustusan ang pangangailangan po ng buong iglesia sa pagpapatayo ng mga kapilya, sa mga pagpapadala ng mga ministro sa ibang bansa, sa mga malalayo, sa mga liblib na lugar, sa mga TV networks, gaya ng Net25, yung mga maintenance po ng Philippine Arena. Nasabi daw may 1 billion daw na utang, inutang daw sa bangko eh. Ito yung mga patama ni Aling Marie na walang takot, na sinasabi niya na mandarombong. Yun yung mga sinasabi niya mga kababayan. Talagang ibang klase si Aling Marie. Yung mga napulot niya sa social media, yun na yung naging basehan niya. Kaya mga kababayan, kung hindi po kayo magsusuri at maniniwala na lang sa mga sabi-sabi, magagaya kayo kay Aling Marie na nung nakapanood na ng video sa social media na nagbabiral, naniwala agad. Tapos, ito naman yung ginawa niyang content para sa isip-isip niya, magiging magiging bayani siya na parang siya yung tama. Parang, iano ko ito. Parang i-discourage siya yung mga kapatid na wag na daw sumunod. Ito pa mga kababayan, ang dami niyang sinasabi. Sa pagkuha ng ating pondo gamit ang mga politiko na kanilang sinusuportahan tuwing eleksyon. Kaya po nagkaroon na ng mga manok-manok. Pero wag po kayo mag-alala sapagkat mas malaki ang bilang ng Katoliko kumpara sa kultong ito. Hindi ko po dinadamay dito. Sinasabi niya mga kababayan, mas malaki daw ang bilang nila. Yung yung kinabibilangan nilang religiyon kaysa po sa Iglesia ni Cristo. Konti lang daw ang bilang. Tignan pa natin. Sige, Aling Marie, magsabi ka lang. Sige, Aling Marie, magre-react lang naman po tayo. Ito yung mga mananampalataya ng INC. No? Bagkos, imulat natin sila na kahit wala na silang relihiyon, wag lang sila sumapi sa mga gatong klase ng tao na manggagamit. Ginagamit nila ang mga kapwa natin Pilipino para makapagparami. No? Binubola nila na tila mag-aalam, kibuloy din sila na mas marunong pa sila sa Diyos at kung ano-anong mga Ito si Aling Marie, dami niyang nalalaman. Kinumpara niya po ang Iglesia ni Cristo doon sa kay Pastor Kibuloy. Kayo na pang mag-react. Kasi mga kababayan, talagang iba ang talas ng dila ni Aling Marie. Nakala mo siya na yung siya na yung pinakamagaling na analista sa social media. Tignan pa natin kung ano yung pinanggagalingan ni Aling Marie. kwento sa Biblia ang kanilang binabago at pinaniniwala na yon ang salita ng Diyos. Yan po ay akin pong naobserbahan, no? Lalo na po doon sa mga nagkukomento kahapon sa mga post ng ABS-CBN regarding po sa ating mahal na Black Nazarene. Yan pong mga iba't ibang sekta na yan ay kababalahura ng mga bunganga, no? Bakit kayo ay nakikialam sa patakaran ng Katoliko samantalang masahol pa kayo sa mga pinagsasabi nyo sa mga Katoliko. So, hindi po kailangan talaga na pagdiskusyonan itong mga relihiyong ito, subalit ito po ang kumukonsente sa mga demonyo at berdugo dito sa ating bansa. Sila ang kumukonsente sapagkat
malaki ang kanilang ganansya. Bilyon ang kanilang nakukuha sa mga politikong ito. At saan kinukuha ng mga politikong yan ang bilyon? Parang pinapalabas niya mga kababayan na bayaran ang Iglesia ni Cristo na may utang ito sa mga politiko. Mga kababayan, sasabihin ko na sa inyo, nung nakaraan lang po, may lumapit po na politiko sa isang lokal ng Iglesia ni Cristo na nagbibigay ng tulong na kahit magkano daw ay ibibigay niya. Makatulong lang daw ito. Sinabi po ng destinado, hindi po nangangailangan ang Iglesia ni Cristo ng kahit 5 duling na galing sa politiko. Salamat na lang po sa tulong nyo. Yun ang paninindigan po ng Iglesia ni Cristo. Mapapahiya po kayo pagka nagbalak kayo na suhulan ang Iglesia ni Cristo. Malaki po ang respeto ng mga kapatiran, ng mga kapatid sa leader po ng Iglesia ni Cristo. Na ginagalang po ng lahat, maging mga leader ng ibang bansa. Mga kababayan, wala po kayong maipipintas na mga iskandal, mga tiwali o mga gawaing mali. Wala po kayong makikita na nagyabang o nagsalita laban po sa mga kumakaaway. Narinig nyo ba mga kababayan na nagpa-presscon si Ka Eduardo Manalo kahit na anong sinasabi ng mga kalaban? Nakita nyo po na gumanti ang namamahala. Wala po mga kababayan. Napaka-humble po ng namamahala. Hindi po siya mapaghiganti. Kaya lahat ng mga umaalipusta, mga naninira at lumalapastangan po sa Iglesia ni Cristo at kay Ka Eduardo Manalo, hindi naman kayo gagantihan ng mga kapatid o kahit ng pamamahala. Ano na lang, sa taas po ang kalaban nyo. Ang langit po ang huhusga sa mga lapastangan na pumipigil po sa gawain ng Panginoong Diyos. Salamat po mga kababayan. Masasabi ko lang po sa inyo, Aling Marie, wala po kaming galit sa iyo. Nag-react lang po kami sa sinasabi mo. Gusto lang naming sabihin sa iyo, pawang gawa-gawang kwento lamang na may galit po sa Iglesia ni Cristo. Sinasabi ko nga sa iyo, kung meron kang ebidensya, matibay, ilahad mo para hiwa-hiwalay na. Kung meron kang may bigay na proof, sasama ako sa iyo. Ipagtatanggol kita. Kung meron kang maibigay na ebidensya, ipagtatanggol kita. Sasamahan kita kahit saan. Kung sino ang leader mo, dun na ako kakampi. Kung sino yung sinasamba mo, dun na ako sasamba. Aling Marie, sinasabi ko sa iyo, wala po kaming galit sa iyo. Basta po, magbigay ka po ng ebidensya para po magkaalamanan. Kaya mga kababayan at mahal kong mga kapatid na nanonood dito, ano pong masasabi niyo po kay Aling Marie? Gusto pong sumikat. Gusto niya sumikat. Sige, ibigay po natin. Mabuhay po mga kababayan. Ang gusto lang po natin na sabihin dito ay wag po kayong maniniwala sa mga gawa-gawang kwento. Yung mga namulot lamang sa social media tapos ipinakalat na rin na kung hindi kayo sasaliksik ay mapapaniwala kayo. Lalong-lalo na po yung mga kapatid na mahihina. Mapapaniwala kayo. Wag naman sana. Manalig pa din, mga kababayan at mga kapatid. Kung anong respeto na binibigay po natin sa tagapamahala ay nananatili pa rin. Mga kababayan. Ganun pong Iglesia ni Cristo. Ginagalang po ang leader.
Kaya kung ano po ang sabihin po, eh talagang susunod po ang mga kapatid. Dahil wala pong kapatid na napariwara at napahamak sa hindi pagsunod sa pamamahala. Salamat po.